Ito po, ang talinghagang ito ay mind-boggling. Talagang ano aking isipan. Kasi ito po, nasa loob na lahat ng tao, di ba? Kumakain na, masaya na. Parang tayo, nasa loob na tayo ng kaharian, di ba? Lahat tayo nasa loob, di ba? Amen? Sumigaw ng amen yun nasa loob ng kaharian. Okay, ito tingnan natin ha. Next. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Kumbaga, ang dami na, nagkakaingin na, party na. Pumasok yung hari. Ito, sabi ng hari, oh. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pang kasalan. So yung hari masaya siya, uy, ang daming tao, wow. Salamat at may pati siya kasal ng aking anak. Pero meron siyang isang nakita na hindi nakapangsuot pang kasal. Kasi tandaan nyo, ang kasal, meron niya tinatawag na motif. Di ba? Yung kasal ni Marby at ni Rick, ang motif kulay violet. Violet. Lavender, di ba? Picture, puro lahat naka-lavender eh. Sipin mo lahat naka-lavender, tapos ang suot mo kulay, sabihin natin, red. Lahat naka-lavender, ikaw lang naka-red dun, no? Kumbaga, ito yung naiiba. There's one impostor. Hindi pwede, kasal yun eh. Tapos, tika lang, nag-usap na tayo, di ba? Lahat naka-violet o naka-lavender, pwede na. Bakit ang suot mo, green? There is one impostor among us. Green yung suot. So, pag naglakad siya dun sa gitna ng pigin, kitang-kita siya. Eh, ang masaklap dito, wala talagang kamotif-motif kong tao na to. Hindi nakadamit pangkasalan. Ibig sabihin ito, nakapambahay to, guys. Siguro nakasando to. Tapos lalakad-lakad, tumitingin-tingin sa pagkain. Nalakad-lakad dun eh. Habang lahat, nakapagpigil, lahat nakapangkasal eh. Nakagown yung iba, naka-Amerikana. Yung iba nga, puro barong, di ba? Siya hindi. Sando. Nakasando, tapos boxer short, tapos naka-Sparta ng tatak ng tsinelas. Naglalakad-lakad sa kasal, tapos makakaway pa eh. So, kapansin-pansin, di ba? Napansin ng hari. So, tinanong siya ng hari. Yan, tinanong siya ng hari. Sabi ng hari sa kanya, ito. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Kaibigan pa yung ginamit ng hari, di ba? Sabi niya, kaibigan, paano nilapitan niya ganun? Kaibigan, bakit nakapasok ka dito na hindi ka nakasuot ng pangkasal or pangpigil? Ang anong sinagot nung tao na yun? Ito. Wala. Hindi nakasagot ang tao. Ibig sabihin, kinausap ng hari, pero ang ginawa niya lang, gumano lang sa hari. Tumingin lang, hindi nagsasalita, walang sagot. Ay, grabe po yan. Tandaan nyo, pag meron kayong kausap, kailangan sumagot kayo para merong tinatawag na communication. Amen? Pag kinakausap ka, sumagot ka, hindi pwede hindi ka sasagot. Pag hindi ka sumagot, palo. Sa mga anak ko, tinuturuan ko sila na ayokong maging tahimik lang sila na, kasi mamaya dumating sa time na wala ako, hindi nila kasama, mama nila, kakausapin sila sa labas, may tanong sa kanilang simple lang, nakaganon lang. Naliligaw na pala, oh, saan ka ba nakatira? Sino ba mga magulang mo? Ang hirap nun, no? Kakausapin mo pa yung ganung tao? Hindi na. Parang ayos na ayos ka, ganda na mo. Okay, bang ganda ba ng kilay ko? Diba? Kaya ito po yung nangyari. Hindi sumagot, hindi siya sumagot, di ba? Kaya sinabi ng hari, tingnan nyo ha, na-trigger po yung hari, nagalit po yung hari, at nanggigil po talaga yung hari. Kasi hindi siya sumagot. Pinagbigyan na siya ng hari eh, na pag magpaliwanag, baka naman walang damit, o baka naman talagang wala siyang pang, di ba? Kaya walang petition, binagyan kita ng chance. Sabi ko, kaibigan, bakit hindi ka nakapasang, dapat nagpaliwanag ka na lang. Sabi mo, mahal na hari, pasensya na po kayo kasi talagang wala po talaga akong suot. Di ba?
Hindi siya nagsalita eh. Kaya ang nangyari, nagalit yung hari. Sabi ng hari, oh. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, yung mga kawal, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangagalit ang kanyang mga ngipin. Grabe, oh. Nagbigyan ka ng magsalita, ayaw mo, nagalit tuloy yung hari. Sige mo, tinali yung paa, tinali yung kamay, tapos inilabas sa kaharian. Alam niyo po ba, ang kaharian ay, pag sinabi kaharian, may bakod yan, di ba? Tapos merong pintong malaki. Pag ikaw lumabas sa kaharian, hindi ka protektado doon. Doon may mga lobo, may mga tigre, okay, may mga ahas. Sa loob ng kaharian, ligtas ka kasi may mga kawal doon. Eh. Sige mo, buksan yung pinto, ilabas ka doon, ilabas siya, nakatakalipo yung kamay paa mo. Mangyari sa'yo doon. Eh, inabot na ng gabi yung kasalan, ang dilim doon. Kaya mangyayari sa'yo, bakit sinabi dito, umiiyak, mananangis, at yung ipin. Ganun nyo nga yung ipin nyo, pagbungguin nyo. Yung kikis-kis yung ipin, nagngangalit. Kaya nangyayari po yan, pag ikaw ay galit na galit at inis na inis. Amen? Di ba pag nagagalit ka, ganon? Yung panga mo, nagngangalit, yung ipin mo, nagbubungguan. Kaya, babasahin po natin, meron po tayong babasahin verse sa Bible. Bakit nabanggit yan sa talinghaga na yan, yung pagngangalit ng ipin? Sa Lucas, chapter 13, verse 28. Sabi dyan, sa Lucas, chapter 13, verse 28, diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin. Ang hirap nun. Nasa iyo na ang salita ng Diyos, alam mo na ang katotohanan, andito ka na sa loob ng church, ikaw ay naging bahagi na ng gawain, tapos hindi mo pa inalagaan ang iyong pananampalataya. Kung nasa loob ka ng church, kailangan nasa motive ka. Parang kasalan to eh. Kailangan naka-ayon ka sa naaayon. Amen? Pero tandaan niyo po, ito, makinig. Tandaan niyo po, ang sinasabi po sa talanghagang ito ay spiritual po to. Hindi po sinasabi dito na kailangan magdamit kayo ng nakapangkasal kayo, makikita kayo, papasok kayo dito, nakagawin kayo. Hindi ganun yan, ha? Spiritual. Ibig sabihin, ang iyong spirito ay naaayon sa kaharian ng Diyos. Amen? Mamaya may pumunta dito, nakagaw na. Nakabarong. Pwede rin, no? Kasi darating ang time tayo magkakaroon ng gusali, aircon, naka-Pilipinyana. Oy, meron ako nakitang ganyan sa kami na sa Pasig. Meron akong kilalang nagsisimba doon na pastora. Grabe, ang tindi, lagi long gown. Pero simba yun, ha? Tuwing linggo na po. Kung pala, niya yun, passion niya yun. Gusto niya pag Sunday, kailangan talagang nakapustura talaga siya. Pero hindi ko sinasabing physical lang pinapaliwanag sa talinghaga ito, ha? Spiritual. Papaliwanag ko po sa inyo. Pag ang espiritu nyo ay born again Christian, amen, nakakilala kayo sa Panginoon, pag kayo pumasok dyan sa pinto na yan, alam niyo na kung anong gagawin nyo. Nanalangin, aawit sa Panginoon, makikinig na salita ng Diyos. Naaayon? O, ngayon, pag pumasok ka dyan at hindi mo alam ang gagawin mo, hindi ka nananalangin, hindi ka umaawit, hindi ka nakikinig na salita ng Diyos, naaayon ka pa o hindi? Ibig sabihin mo, yun yung nangyari dyan. Sa talinghagang yan, nakita na nandito ka sa loob ng kasalan o nandito ka sa loob ng kaharian ng Diyos, pero hindi naaayon yung mga action mo. Sabi mo, nagngangaral ng salita ng Diyos, pero ang ginagawa mo eh kung ano-ano. Kapansin-pansin ba yun? Kunyari,
nangangaral ng salita ng Diyos, pero makikita mo, takbo na takbo. Takbo doon, takbo dito. Yung bata, okay lang, kasi bata pa yan eh. Pero ikaw ay nasa tamang edad na, nangangaral ng salita ng Diyos, pero hindi ka na ikinig. Ano mangyayari? Itatali yung paa, yak yung kamay, pinalabas. Ano gawin natin yung batas ngayon? Hindi ah. Guys, sabi ko sa inyo, spiritual po ang talihaga. Amen? So, alagaan po natin ang ating spirito. Ang spirito ng isang born-again Christian at naniniwala sa Panginoon. Alagaan na natin, huwag na tayo magpatupit-tupit. Amen? Kasi nasa atin yung katotohanan, masaya na nga, blessing na nga eh. Ramdam mo na, tapos darating ang time, sasabihin mo, suko na ako, yoko na, hindi na ako nananampalataya. Asan yung mga barkado ko? Babalik ako sa barkado ko. Ano? Sagot ko, pulutan. Okay, inuman. Ang hirap nun. Andun ka na sa katotohanan, tapos babalik ka na naman dun. Nasa blessing ka na eh. Nasa kaharian ka na eh. Amen? Kaya nga pag nangyari yun, ang mangyayari yung iiyak at magnangalit yung ipin, ang hirap nun, nasa loob ka na tapos. Pagdating ng rapture, or pagdating ng uling panahon, lahat na wala na, ikaw nandun ka pa rin. Sa kaya tayo patuloy na nananalangin, patuloy na nagsisimba, patuloy na humihingi ng tawad, patuloy naglilinis ng sarili, naglilinis ng espiritu. Amen, huwag natin kakalimutan yan, kasi pag tayo nakalimot na humingi ng tawad, mahirap yun, nagkakaroon ka ng kasalanan, tapos hindi ko humingi ng tawad. Ano nangyayari sa'yo? Nagiging manhid ka na. Kaya nga ang Panginoon ang ating kalakasan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Panginoong Jesus ang ating kalakasan. Panginoong Jesus ang ating kalakasan. Amen? Kasi tao lang tayo eh. Huwag tayong maging mayabang. Ano, tao ka, tapos ang yabang mo, ay, hindi na ako nagkakaroon ng kasalanan. Hindi. Hindi na. Wala na. Hindi ako nagkakaroon ng kasalanan. Oh, hindi ah. Meron pa dito nun, hindi na nagkakaroon ng kasalanan. Kaya nga, ang Panginoong Jesus binigay sa atin para tayo ay maging malakas espiritual pag tayo lumapit sa Kanya. Amen? Huwag tayo maging mayabang. Ang hirap pag nagiging mayabang na tayo. Ano, hindi pa ba ako natawad? Hindi na, hindi ka na nagkakaroon ng kasalanan. Ay, hindi na ako hihingi ng tawad. Lord, hindi pa ako humingi ng tawad dahil wala na akong kasalanan. Di ba sabi nga sa Bible, confess that you have sinned. No one. Di ba? No one is righteous. Di ba? Kailangan tanggapin mo sa sarili mo na ikay makasalanan. Diyan po nagsisimula ang pagiging isang born again. Kaya po kayo pumunta dito dahil kayo po ay galing sa kasalanan. Kayo po ay pinalaya sa kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito para sa mga makasalanan eh. Di ba? So araw-araw yan hanggang sa paghihintay natin sa Panginoon, kanyang pagbalik, tayo'y palaging mananalangin kung hingi ng tawad sa Kanya. Ang mas maganda pa, kasi minsan di natin magawa sa bahay natin yung mag-praise and worship. Kaya dito sa ating simbahan, ay nagagawa natin yun. Kaya huwag tayong liliban kahit isang beses sa pagsisimba. Amen? Pag lumiban kayo sa pagsisimba, ang laking kawalan. You miss half of your life. Ramdam na ramdam yung hina ng katawan yung pagsimba. Amen? Kaya dito po, pinapaalalahanan ko po kayo na tayo laging magsimba. Amen? So, may oras pa ba ako? Di ba nag-a-alarm, no? May oras pa ako? Sige. Let's continue. Pero, ano na eh, parang gusto ko ng maghamon para sa lahat. Alam ko, nangungusap na ang banal na spirito sa inyo. Kayo kinakausap ng Panginoon ngayon. Individually, dahil ang Panginoon po ay nandito po sa kalagitnaan natin ngayon. Dahil siya po'y kumikilos sa makapangyarihang pagkilos, kahit ayaw mo nang pakinggan, kahit ayaw mo paniwalaan, pag kumilos ang banal na spirito sa buhay mo, hindi ka makakatakas. Minsan nga, sasabihin natin, hindi ako born again, hindi ako naniniwala, pero hindi eh.
Narinig mo na ang kanyang salita at sabi sa Biblia, faith